para sagutin itong kabi-kabilang issue, makakausap natin ngayon si Palace Press Officer Claire Castro. Magandang gabi sa inyo, Yusek Castro. Magandang gabi sa iyo, Corina, at sa lahat na nanonood sa inyong programa. Thank you for your time. Una po, itong audio clip ninyo daw at umano'y troll farm ng gobyerno. Okay, yung una muna na, boses po ba ninyo ang naroon sa ipinresinta ni Senator Robin Padilla? Halatang hindi. Definitely, yung ibinigay niya na detalye doon, fake news yun. So, siya na nagsusulong ng anti-troll farm na gumagawa ng fake news, dapat siya mismo ang maging modelo. Hindi siya dapat maging kasangkapan sa pagpapalabas ng fake news. So, unang-una sinabi nila. So, dapat malaman natin sinong nila. Sino nagsabi sa kanya na yan daw di umano ay audio clip na nandoon ako. Or ako yung isa sa mga tao na nagsasalita dyan. So, dapat malaman natin sino nagsabi sa kanya. Pangalawa, sino ba yung source niya? Hindi ba dapat na-vet muna ito bago yan inilabas sa Senado? So, doon pa lang dapat maging responsable ang isang tao, lalong-lalo ng isang senador, lalong-lalo na rin kung fake news yung ipapalabas or misinformation. Kasi makakasira talaga yan sa ibang tao. So, you're confident na kapag ito po ay ipinresinta sa NBI for audio imprint, sabi po ni SP Soto, na hindi, nalalabas po ito spliced lamang. Hindi siya spliced. Hindi ako yun. Okay. Spliced, hindi ako yan. So definitely, malakas ang loob ko. So baka mahiya sila kasi mali yung ibinigay nilang info. Okay. Yung pagkakaroon naman po ng troll farm, tama po ba yun na sinabi rin ni SP Soto in defense of the President na ito po'y biro lang na sa isang kampanya, ang sabi ni PBBM dati ay mayroon din daw siyang troll farm? Sa amin ngayon, wala po talaga kasing troll farm. Kung sabi po yan ni SP Tito na yan talaga for a fact ay alam niya na nagbibiro ang Pangulo. So yun na po ang ibig sabihin niyan. Hindi po kami nag-hire ng anuman, sino man. Ang mga tumutulong at sumusuporta, talaga lang pong mahal ang Pangulo. Okay. So, isusunod-sunod ko na po, hindi sila magkakarelasyon yung mga tanong natin. Si dating MECO Chair, Silvestre Bello naman, isiniwalat po ang dahilan kung bakit daw siya natanggal sa pwesto. Kasi po daw, tinanggihan daw niya yung alok ng Pangulo na 1 billion pesos para siya'y tumakbo sa Davao? Wala pong katotohanan. Kasinungalingan. So, ito po ay kailangan niyang patunayan kung sakali. Dahil salita lamang po ito. Opo. Patunayan nila po yan dahil ito na po ay mga desperadong galawan ng mga magkakaalyado para sirain ng Pangulo. Hindi po yan totoo. Okay. Yung kahandaan naman po ni VP Sara daw na palitan si PBBM. Kaya nga tanong ko kanina sa press briefing, handa ba ang Pilipinas sa mas marami pang Mary Grace Piatos? Sa napaka uncalled for, or it is not really acceptable for a Vice President to anticipate the resignation or removal of the President from his position. Lalo na sila pa yung nananawagan na bumaba ang Pangulo sa pwesto. Makikita nyo kung ano ba talaga yung pinaplano nila. Kasi nga sa isip na nila handang-handa sila. So, alam na natin, itong political destabilization, yan po talaga yung balak nila. So, you think it is part of destabilization? And she qualified na kaya lang daw po niya nasabi yon kasi siya nga naman ang next in line as VP. Pero siya po yung nananawagan na mababa ang Pangulo. So, anong iisipin ng karamihan? Nakakapagdulot po ito ng uncertainty, crisis sa bansa natin. Hindi magandang ipinapakita na ang Vice Presidente ay handang palitan agad ng Pangulo kahit wala pa sa oras. Finally po, yung latest video ni Saldico na sabi po'y panghuli na talaga. Kung saan idinawit na po ang buong Marcos family kasi kasama na ngayon po si First Lady Lisa. Unang-una, sabi nga po natin, nahirap pong sagutin agad lahat yan. Lahat po yan pinasinungalingan na. Pero tuwing mapapasinungalingan po natin at nakikita mga inconsistencies sa mga sinasabi niya, maliban sa kanyang hairstyles, paiba-iba ang kanyang hairdo, paiba-iba ang kanyang itsura, parang ganun din paiba-iba ang kanyang kwento. So kapag natapos niya na po talaga yan, saka po natin titignan at paano natin mapapasinungalingan lahat. Pero sa ngayon po, in general, lahat po yan
ay kasinungalingan. At desidido po talaga si Pangulong BBM na siya po ay mapabalik dito sa Pilipinas. Opo, opo. Kasi yun naman din po ang pangako ng Pangulo sa taong bayan. Lahat na maaaring sangkot ay dapat na managot. Una po, kahit po sinabi natin na may kaso naman po si Saldico, hindi naman po lahat yan agad na guilty. Ang magkakapagsabi lang po niya ay korte. Pero still, sa mga evidence na naisasabit ngayon, kaya po ito na isang sa Sandigan Bayan, ibig sabihin ay may mga probable cause na maaari sila ay dapat na makasuhan. So sa korte na naman po nila harapin at papatunayan nila kung sila ay guilty o hindi. Maraming salamat po sa inyong oras, Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Maraming salamat po rin. Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.